Ang pagtatayo ng 12 hanggang 15 na mga tulay na magkokonekta sa 4 na artipisyal na isla sa Pasay City sa ilalim ng Manila Bay Reclamation Plan ay inaasahang magbubukas ng hindi bababa sa 500,000 trabaho ayon sa Philippine Reclamation Authority, PRA. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pagtatayo ng 12 hanggang 15 permanenteng tulay na magkokonekta sa 4 na artipisyal na isla sa Pasay City ay inaasahang magbubukas ng hindi bababa sa 500,000 trabaho. Ito ay ayon sa pag-aaral ng Komite ng House of Representatives na ibinahagi ng Philippine Reclamation Authority, PRA. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na 655 ektaryang Manila Bay Development Plan. Mayroon ng mga nalilikhang green at blue jobs sa ilalim ng mga programang pangkalikasan at panlipunan ng proyekto. Ang mga permanenteng trabaho ay magmumula sa mga itatayong komersyal na establishmento, residential communities, BPO, retail, hotel, at mga bangko. Ang mga tulay ay may sapat na taas at kurba upang makadaan ang mga bangka at barko sa ilalim. Tatanggalin ang mga pansamantalang land bridge na ginagamit ngayon ng mga construction vehicle, papalitan ang mga ito ng mga permanenteng istruktura para masigurong malayang makasandig at dadaloy ang tubig sa pagitan ng mga isla. Noong mga nakaraang taon sinabi sa ulat na ang mga proyekto sa reklamasyon sa Pasay City, tulad ng Pasay 360 at Pasay 265, ay inaasahang magpapasok ng higit sa 1,000,000 trabaho at lilikha ng higit sa 1.3 trilyong pesos kita mula sa mga pamumuhunan, national taxes, sa loob ng 35 taon. Mahigit 1,000,000 trabaho ang inaasahang magagawa mula sa konstruksyon, business process outsourcing, BPO, retail, banking, at mga hotel, restaurant. Tinatayang hindi bababa sa 500,000 na permanenteng trabaho ang mabubuksan kapag nag-operate na ang mga negosyo sa mga bagong artipisyal na isla. Sa loob ng 35 taon, ang pambansang buwis, national taxes, ay aabot sa mahigit 1.3 trilyon pesos. Bukod dito, ang Pasay City ay tinatayang kikita rin ng karagdagang 1.15 trilyon pesos hanggang 1.66 trilyon pesos mula sa real property at business taxes. Sa pangkalahatan, inaasahan ng lokal na pamahalaan na aabot sa 2.54 trilyon pesos ang kabuuang makokolektang buwis, lokal at nasyonal, mula sa mga proyektong ito. Ang Pasay 360 hectares isang joint venture sa pagitan ng Pasay LGU at ng SM Prime Holdings, SM Smart City Infrastructure and Development Corporation katulad ng tagumpay ng Mall of Asia, MOA, Complex, gagawin itong isang modernong business district na may mga opisina, mall, tirahan, entertainment hub, at hotel. Isang partnership kasama ang Pasay Harbor City Corporation, binubuo ito ng 4 na artipisyal na isla na pagdudugtungin ng hanggang 15 tulay upang maging sentro ng komersyo, turismo, at eco-friendly na pamumuhay. Ang mga proyektong ito ay pinopondohan ng pribadong sektor sa ilalim ng Public-Private Partnership, PPP, kaya walang gastos ang pamahalaan ngunit may bahagi ito sa lupang makukuha. Dahil masikip na ang Metro Manila, ang reklamasyon ang nakikitang paraan ng Pasay upang mapalawak ang kanilang lupain para sa mga bagong negosyo nang hindi nangangailangang manggiba ng mga komunidad sa kalupaan. May sukat na 265 hektarya na hinati sa mga isla, tulad ng Island A at Island B,
Patuloy ang mga aktibidad ng reklamasyon at dredging dito na target matapos hanggang 2028. Ang Pasay 360, Pasay Reclamation and Development Project ay may sukat na 360 hektarya na kapartner ang SM Prime Holdings Incorporated. Ginagawa itong isang modernong smart city na konektado sa Mall of Asia, MOA, complex. Isang 360 hektaryang development na binubuo ng 3 artipisyal na isla sa tapat ng SM Mall of Asia, MOA, Complex at Cultural Center of the Philippines, CCP, joint venture sa pagitan ng Pasay LGU at SM Prime Holdings Incorporated. Matapos makumpleto ang malaking bahagi ng sand filling o pagtatambak ng buhangin, kasalukuyan ang sinisimulan ng horizontal infrastructure works ngayong 2026, kabilang dito ang paglalatag ng mga kalsada, drainage, at basic utilities. Tapos na ang primary dredging at filling activities, kasalukuyang nakatutok ang bagong project management consultant na SMEC, SJ Group sa soil improvement at horizontal layout. May mga bahagi na rin ng lupa na formal nang nabigyan ng titulo sa ilalim ng gobyerno, ganap na matatapos ang buong pagunlad at mga pasilidad sa taong 2028 upang hatiin sa 7 magkakaibang distrito gaya ng Central Park, North Dock, at South Shore.